Kung Iris ibinulgar ang takot ng mga Dilawan sa isang Sara Duterte presidency. Naglabas ng matapang na pahayag si House Deputy Minority Leader Congressman Edgar Aris matapos niyang igiit na ang ilang miyembro ng civil society at mga kaalyado niyang Dilawan ay inuuna umano ang takot sa posibilidad ng isang Sara Duterte presidency, kahit pa kapalit nito ang pagsasantabi sa katotohanan. Ayon kay Aris, dahil sa pangamba sa posibleng pamumuno ni VP Sara, may mga sektor na umano'y handang isakripisyo ang prinsipyo at pagiging patas sa pagtalakay ng mga isyu, lalo na sa usapin ng umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa isang press conference, diretsahang sinabi ni Aris, they are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. maski kasama ko sa civil society at mga kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara Duterte presidency that they would rather sacrifice the truth. Kahit ang mga kasama ko sa civil society at sa Dilawan, sobra ang takot nila sa isang Sara Duterte presidency, kaya mas pinipili nilang isakripisyo ang katotohanan. Para kay Aris, hindi makatwiran na manaig ang personal at politikal na interes kaysa sa pagbibigay ng tapat na pagsusuri sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Aniya, dapat unahin ang katotohanan kaysa propaganda upang hindi malinlang ang publiko. Binigyang diin din ng kongresista na mahalagang panatilihin ang integridad sa diskursong pampolitika, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon at paghahati ng opinyon ng mamamayan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Ask. Isinare niya ang pahayag. Short but malaman na mensahe ni Congressman Aris. Dilawan ito matagal na siyang member ng Liberal Party. Nako, kakaya ito nasupalpal sina Risa Ontiveros, sina Dilima. Sabi niya, maski mga kasama ko sa civil society at mga kasama ko sa Dilawan, they are so afraid of a Sara Duterte presidency that they would rather sacrifice the truth. Woo! Grabe. Pakinggan natin Kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan. They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Saba. Kasama ko sa civil society, kasama ko sa Dilawan. They are so afraid of a Sara presidency that they would sacrifice the truth. Pakiulit. They are so afraid of a Sara presidency that they would want to sacrifice the truth. Okay. Ano yung ibig sabihin ni Congressman Aris they're so afraid to sacrifice the truth? Ang naintindihan ko lang itong nangyayaring korupsyon sa flood control scandal ng Marcos Jr., di ba? Bilyones, trilyones ang na-involve yan. Ayaw nilang pag-usapan yun Ayaw nilang pag-usapan. Bakit? Kasi kung pag-usapan yun, utingkayin, Bisaya naman yung utingkayin, ipostro ang accountability, natatakot sila, baka matanggal ang Marcos Jr. as president at papalit itong Sara Duterte. Yan, takot na takot sila niyan. Yan ang naintindihan ko sa paliwanag ni Congressman Edgar Aris. Isa ito si Congressman Edgar Aris na saludo ako sa kanya. May prinsipyo itong taong ito. Yan ang tunay na oposisyon. Katulad siya ni Attorney Rowena Guanzon. Pareha sila, Dilawan ba o kakamping?
All throughout, very consistent sila anti-Marcos. More than 50 years na ako sa politika, sabi ni Congressman Edgar Erese. Last minute ko na ito sa politika, gagawin ko na kung ano ang tama. May nagtanong sa kanya, will you support the impeachment of VP Sara? Hindi niya man sinabi kaagad na yes or no. Sabi lang niya na, aking mga kasamahan, ang dami naming akusasyon sa amin. Kami dito sa Congress, dito nangyari yung 3 taon na anong ginawa, binalahura o chinap-chap ang budget. Kaya hindi pwedeng maging double standard, sabi niya. Bilyones ang nawawala. Nagsimula dito sa Kongreso. Tapos, ang uutingkahin mo yung ilang milyon lang na confidential funds. Na ang rating ng COA is unmodified opinion o yung observation. Kaya, in a way, sinasabi niya, no, I will not support. Ganon din si Congressman Toby Chanco. Independent ito, ha. Although, malapit siya sa Marcos family dahil magpinsan ata ang asawa nila ng Pangulo. Pinagtitiwalaan siya ng Pangulo. Kaya sabi ni Congressman, no, I will not support the impeachment of VP Sara. Dahil para kaming ipokrito na pananagutin mo yung isang tao na involved, napakaliit. Tapos dito, sa mga kasamahan namin, laking pera, tahimik sila. Ganon. Ay, salamat. So, sige. Anong araw ngayon? Lunes. Tahimik sila sa Committee on Justice kasi expected, baka ngayon, tatalakayin na nila sa Committee on Justice yung 3 impeachment complaint laban kay VP Sara. Huwag na tayong magtaka, no? Kasi yung chairperson ng Committee on Justice, si Congressman Loistro, all throughout pro Martin Romualdez. Dahil kay Speaker nagkaroon ng tupad, dahil kay Speaker nagkaroon ng AX, dahil kay Speaker nagkaroon ng mga ayuda. Sabi ni Attorney Guanzon, malapit niya nang sabihin, dahil kay Speaker nagkaroon ng ulan, dahil kay Speaker nagkaroon ng baha. So what do you expect from Committee of Justice Chair by Loistro? Nakikita ko na magkakaroon ng sufficiency in form, sufficiency in substance ang impeachment complaint. Madali yan. Kailan? Kinakabahan sila sa plenaryo. Kasi inamin na ni Congresswoman Dilima, isa sa mga atat na dilawan na matanggal sa pwesto si VP Sara, inamin niya. We are not assured of the 1/3. Alangan eh. Mga leaders, House leaders, si Congressman Lawrence Dipendyor, wala rin. Bakit itong si Senator Soto atat na nakikita niya na aakyat sa Senado ang impeachment. Kaya sabi niya, pagtuunan natin ang pansin. Ang impeachment ni VP Sara, huwag nating pansinin ang kaso nila sa akin na indirect contempt. Pagdating sa Senado, araw-araw, Monday to Friday, para madaling matapos. Galingan ninyo pagdating dyan kung makarating. Salamat po sa inyo, Congressman Edgar Erese. Kayo po ang tunay na oposisyon.